Ibinigay sa akin na aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yung marapating magpagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kay pagpapahingahin ko. Pasanin niyo aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang paanyaya ng Panginoon, pasanin niyo aking pamatok. Take my yoke. Alam ba niyo kung ano yung yoke? Pamatok. Kapag kayo ay nakakita ng baka o kalabaw na may kahoy dito sa kanyang leeg na nakakabit sa araro o sa kariton, no? Yung nakakabit dito sa leeg niya, yun yung pamatok, no? Yoke. Yun ay simbolo ng pagiging alipin. No? Simbolo ng pagiging alipin. Kaya nga nang sabihin ng Panginoon, take my yoke, no? Pasayin niyo aking pamatok, yun ay isang paanyaya sa atin na maging tulad niya na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, ang maging alipin. So nakikita ninyo dito, yung suot ko ngayon, ano? Itong nakalagay sa aking balikat. Ang tawag namin dito ay istola. Pero sa aming mga pari, ito ay simbolo ng pamatok or yoke. Tuwing ito inilalagay namin sa aming balikat, ito'y pagpapaalala sa amin na kami alipin ng Panginoon. No? We are mere servants of the Lord. No? So sabi ng Panginoon, take my yoke and learn from me, for I am meek and humble of heart. Tayo tinatawagan upang matuto sa Kanya. At upang tayo matuto, alam nyo bilang tinatawagan din tayo para Kanyang maging alagad. At bilang mga alagad, may dalawa tayong dapat na matutunan. Ang maging mabuting tagapakinig, to be a good listener. And second is to be a good follower. Yan ang katangian ng isang mabuting alagad. A good listener and a good follower. But you know, before you can be a good listener, meron kang katangian na dapat matutunan. At ito ay ang kababaang loob. Alam nyo kasi mga kapatid, hindi madali ang makinig, no? Akala lang natin madali ang makinig. Yes, we have the sense of hearing, we can hear. Pero hindi lahat ng may pandinig ay marunong makinig, no? Madalas ay nagiging selective ang ating pakikinig. Pinipili natin. Pag ayaw natin yung taong nagsasalita, nagsha-shut off tayo. Pag ayaw natin yung sinasabi, nagsha-shut off yung tenga natin. Hindi na natin pinakikinggan. Kaya alam nyo mga kapatid, to be a good listener, you also need to be a humble person. You need humility to be a good listener. Because, why? Because you know, when you listen, you give yourself to the one who is talking. No? At doon ay nagiging mababa ka dahil binibigay mo ang sarili mo sa taong nagsasalita. Okay? So, kababaang loob. Sa huling hapunan, tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Paano ba maging mababa ang loob? How to be humble? Anong kanyang ginawa? Siya ay lumuhod sa harap ng kanyang mga alagad, yumuko at hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Na nung mga panahong yon, alipin lamang ang gumagawa noon, no? Yun ang trabaho ng alipin. Ang hugasan ng paa ng kanyang Panginoon, hugasan ng paa ng kanilang mga bisita bago pumasok sa bahay, trabaho ng alipin yun. Subalit ginawa ng Panginoon yun sa kanyang mga alagad. Upang turuan ang kanyang mga alagad, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong hinugasan ko ang inyong mga paa, gayon din ang gawin ninyo sa inyong mga kasama. Okay? Well, it doesn't mean literally, no? Ang ibig lamang sabihin ay we learn to be humble to each other
We learn to serve one another. Yun na ibig sabihin nun. At sa totoo lamang, hindi madali ang maglingkod. Yun ang dahilan kung bakit kahit na kami nananawagan sa parokya ng mga gustong maglingkod sa mga ministries, hindi madaling mag-recruit. Kasi mas gusto nga natin yung pinagsiserbihan kaysa tayo nagsiserbe, di ba? Mas gusto nating tayo yung pinaglilingkuran, hindi yung tayo naglilingkod. Kasi to serve, no? Kung nais mo maglingkod, you have to surrender yourself to someone. No, may magiging leader sa atin na susundin natin. At alam niyo mga kapatid, hindi madaling sumunod kung ikay isang taong proud. Kasi a proud person only believes in himself. A proud person only listens to himself. Kaya magiging mahirap sumunod ang isang taong proud kasi siya yung palaging tama. Lagi na lamang siyang tama. Kapag ang halimbawa ang membro mo ay proud person, lagi ka na lang, he will always find fault in you, no? Palagi na lang siyang may makikitang mali sa'yo. Siya palagi yung tama. Kaya mahirap pasunurin ang isang taong matayog ang isip o very proud person. Kaya nga ang kailangan talaga, kung nais nating sumunod sa Panginoon, the first thing that we need to learn is humility, how to be humble. And we become humble by learning how to listen. Listen to the Lord. Listen to His voice. Listen. Okay? Only if we are a good listener, only if we are an attentive listener, we will be able to be able to do the next step. And the next step is to be a servant, no? To serve, no? Or to follow. You need to follow the will of the Lord. You need to follow the voice of the Lord. Okay? Kinakailangan ay maging masunurin, gawin natin kung ano yung kanyang pinagagawa. Madalas kasi tayo bilang mga tao, at may sarili tayong talino, madalas ginagawa natin yung mga bagay na gusto natin, sa paraang gusto natin, sa paraang sa alam natin, yun ang tama. No? Ang umiiral pa rin talaga, pride pa rin. Halimbawa na lamang yung sasabihan ka na, alam mo kapatid, kasalanan sa Diyos na kayo nagsasama lamang ng hindi kasal sa simbahan. Dapat nagpapakasal ka sa simbahan bago kayo magsama. Ha? So kapag sinasabihan ka nung ganun, ano yung lumalabas sa'yo? Ikaw ba'y nangangatwiran? No? Kapag nangangatwiran ka, that could be a sign of your pride. No? Kasi totoo naman ang sinasabi sa iyo. Kinakailangan lamang na tanggapin at aminin mo na ikaw ay nagkakamali o ikaw ay nagkamali. Naalala ko tuloy nung ako ay tawagin ng Panginoon, nung nararamdaman ko ay tinatawag ng Panginoon sa buhay pagpapari, hindi ko talaga gusto magpari. Kaya ang ginawa ko ay compromise with the Lord. Ang ginawa ko, nag-serve ako sa parokya. I joined the ministry of the music ministry. Nag-choir ako. Pangalawa, nag-join din ako sa lector. Naging lector ako. So akala ko, masaya na. I was already pleasing God, no? Hanggang sa one time, while I was praying, ramdam ko talaga na kinakausap ako ng Diyos. Sabi ni Lord sa akin, alam mo Rick, ang problema sa iyo, gusto mo maglingkod sa paraang gusto mo at hindi sa paraang gusto ko. At doon ako napahiya. Totoo nga yun. Ano? Lumalabas lamang na hindi ako marunong makinig. Pinakikinggan ko yung sarili ko. Yun yung gusto ko eh. Hindi si Lord, hindi yung gusto ng Panginoon ang pinakikinggan ko. At dahil hindi ako marunong makinig, umiiral pa rin yung aking pride, hindi rin naging tama ang aking pagsunod, no? Kaya magkasama yan eh. To be a good disciple, you must be a good listener and a good follower.
No? If you're not a good listener, you cannot be a good follower. Okay? Kaya suriin natin ating sarili. Naalala ko na ako'y seminarista pa, sabi nung aming spiritual director, kung talagang gusto nyong matutong maging mababa ang loob, you need to ask God for a grace. The grace of humiliation. No? The grace of humiliation. Lahat kami nag-react. Sabi namin, hihingi kami na mapahiya kami. The grace of humiliation. Sino naman ang taong matino na hihingi sa Panginoon na, Lord, gusto ko pong mapahiya. Palagay ko wala namang ganun, ano? Pero sabi ng spiritual director namin, it is during that moment of humiliation that the Lord will teach you how to be humble. So gaya nga nung kaninang example ko, halimbawa sinasabihan ka, halimbawa kasi kayo nagli-live-in lamang, di kayo kasal, sabihan kayo, kapatid, mali ang ginagawa ninyo, dapat nagpapakasal kayo. How would you react? Kung ang mag-trigger sa inyo ay pride, mga twirang ka, sabihin mo, hindi na mahalaga yan. Mahalaga, nagmamahalan kami, hindi kami nag-aaway. Maganda yung pagsasama namin, sapat na yon. Pero kung umiiralay ang iyong kababaang loob, tatanggapin mo, oo nga po, mali nga po kami. At kami po ay nagpaplano ng magpakasal. Dapat ganon, yung may pagtanggap na mali ka, may pagtanggap na, no? Kinakala may kababaang loob. Kaya nga mga kapatid, suriin natin ang ating sarili. Ano? Kasi talagang pangunahing katangian ay kababaang loob. And it is not easy, no? Kasi to be humble in the presence of another person is you have to surrender yourself. Diba? Yuyuko ka sa Kanya. You have to entrust yourself to the Lord. You have to entrust yourself to Him. Ganun ang magpakababa, no? At hindi yun madali. Talagang you really have to deny yourself. You have to forget yourself. Nasanay tayo na puro lang sarili ang iniisip. Nasanay tayo na puro sarili lang ang kagustuhang sinusunod natin, ano? Pero pag tayo nagpasya na sumunod sa ating Panginoon, hindi na yung sarili ang sinusunod. Si Lord na. Kaya suriin natin ating sarili, tayo ba ay naging mga mabuting alipin, mabuting alagad ni Kristo? Tumayo tayo at pahig natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.